after his arrest or surrender, as his camp calls it, Senator Rodante Marcoleta is spending the night at the PNP General Hospital. And for the latest, we're joined by mobile journalist Jazz Paredes. Jazz, kamusta ba si Senator Marcoleta at hanggang kailan siya dyan sa PNP General Hospital? Ses, nandito tayo ngayon sa harapan ng Philippine National Police General Hospital kung saan nga mananatili ngayong gabi si Senador Rodante Marcoleta. Sa mga oras na ito ay wala pa tayong natatanggap na update patungkol sa kanyang resulta ng kanyang medical examination na isinagawa nga dito sa PNPGH para magkaroon ng kanyang assessment sa kanyang kalusugan kung siya ba ay fit para dalhin sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant. Ngunit kung ating babalikan, Ses, no, ay ito ngang si Senador Rodante Marcoleta ay dinala dito sa Philippine National Police General Hospital matapos itong makaramdam ng pananakit ng kanyang dibdib at tumaas daw ang kanyang blood pressure dahilan upang isugod siya dito sa PNPGH. Sasailalim siya sa iba't ibang medical procedure kagaya ng ECG at kwento naman ni Interior Secretary John Vic Remulla ay posibleng manatili dito ang senador ng 1 hanggang 2 araw. Hindi pa tiyak kung bukas o sa susunod na araw ay makakalabas ng senador. Ngunit oras daw na matapos ang mga isasagawang test sa kanya at ibabalik at itara-transmit agad ito sa Sandigan Bayan ay saka lamang makukumpirma kung siya ba ay pwede nang i-transport sa Sandigan Bayan para sa kanyang return of arrest warrant, sa kanyang hearing at kung maaari nga siyang dalhin sa Quezon City Jail sa Payatas kung siya ay fit na dalhin doon. Ses. Jazz, there are conflicting accounts kung si Senator Marcoleta ay naaresto o kung siya ay sumuko. How did Senator Marcoleta describe what happened? Ses, ayon kay Senador Rodante Marcoleta, voluntaryo siyang nagtungo sa tanggapan ng Sandigan Bayan para ihain niya yung kanilang motion to quash and motion to defer ang issuance ng warrant of arrest laban sa kanya. At aniya nga ay hindi siya magtatago at magpapasakop ito sa batas at lahat ng umiiral na batas ng bansa ay kanya raw ginagalang at dapat galangin. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Pero Jazz, what did the authorities say? Naaresto ba si Marcoleta o siya ay sumuko? Yes, Ses, no, naging usap-usapan nga dahil kung papabasihan natin ang ayon sa kampo ni Marcoleta at ayon din kay Marcoleta mismo, sila ay kusang sumuko o siya ay kusang sumuko. Habang sa panig naman ng PNP sa ADG, ng kapulisan, siya ay inaresto. Ngunit paniniwanag yan sa atin no, ni PNP Chief Nartates, Melencio Nartates, at ng Interior Secretary Remulla, kung pagbabasihan natin itong pahayag ni PNP Chief Nartates, siya daw ay siya ay inaresto sa bisaya ng arrest warrant laban sa kanya. Habang ayon naman kay Interior Secretary John Vic Remulla, ay parehas siyang inaresto at kusang sumuko dahil nga nagkataong nasa Sandigan Bayan ng ang senador para ihain yung kanyang motion to quash yung arrest warrant. At habang nakasailalim na sa lockdown ng Sandigan Bayan, ay dito na isinilbi sa kanya ang warrant. Pakinggan natin ang paliwanag o ang kanilang pahayag kaugnay nito. National Police Criminal Investigation and Detection Group implemented the warrant of arrest issued against Senator Marcoleta and 3 others. This morning, the CIDG went there and received the warrant of arrest about 8:45 in the morning, and the arrest warrant was implemented. Was he arrested or did he surrender? It was both. He went there voluntarily, Sandigan Bayan, to file a motion to quash. Subsequently, when it was denied, we closed down the building, we arrived, and we arrested him. All right. Lahat ba ng mga akusado sa 75 million peso plunder case ni Senador Marcoleta ay under custody na? Sa ngayon ay nasa kustudiyan na ng mga otoridad
ang dalawa pa lamang sa kapwa-akusado ni Senador Rodante Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Nasaksihan nga natin kanina na dinala sila dito sa tanggapan ng CADG pasado alas 12 ng tanghali kanina matapos silang maaresto sa isang coffee shop kanina sa Quezon City. Nakita daw sila ng CADG doon, no? Ngunit ayon sa isang One News source ay hindi daw inaresto ang dalawang akusado, ngunit kusang nakipag-ugnayan itong sina Defensor at Espiritu sa CADG. Dahil daw nais daw itong gawing spectacle ni NBI Director Melvin Matibag. Ngunit sa ngayon, says wala pa tayong natatanggap na impormasyon o pahayag mula kay NBI Director Matibag o kay SILG Secretary John Vic Rimulya himself to confirm kung sila nga ba ay surrendered matapos makipag-ugnayan sa CADG o sila ba ay inaresto. Sa ngayon ay ating pang-aalamin ang impormasyon na yan. Ngunit sa ngayon, dalawa pa lamang dalawang sa kapwa-akusado, ito nga sina Defensor at si Espiritu pa lamang ang nasa kustudiyan ng mga otoridad, habang itong si Aristotel Viray ay hindi pa naaaresto at subject to pinmahanat operations dahil nga until now ay hindi pa siya nagpapakita sa tanggapan ng krame. Ngunit kanina sa pahayag din ni PNP Chief Melencio Nartates ay in-encourage niya o siyang nanawagan dito sa isa pang kapwa-akusado na magpakita na at sumuko na dito sa Campo Crame o sa pinakamalapit na police station sa kanya at huwag na daw antayin o huwag nang antayin na siya arestuhin at kusa na lamang sumuko dito nga sa Campo Crame. Ses. Just kapag maayos na ang kondisyon ni Senator Marcoleta, siya ba ay ililipat sa New Quezon City Jail sa Payatas kasama ng mga ibang nakakulong din na mambabatas? Sa ngayon ay wala pang commitment order nga itong si Senador Rodante Marcoleta dahil lalabas lamang daw ito oras na lumabas nga yung kanyang resulta ng kanyang medical procedure. Ngunit kung babalikan natin, nauna nang inanunsyo din ni 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda na sa New Quezon City Jail male dormitory dadalhin sa Payatas ito ngang mga akapo-akusado at pating ito nga si Senador Rodante Marcoleta. Kasabay ito ng inanunsyo na meron na ngang whole departure order dito sa mga kapo-akusado na merong nahaharap sa plunder charges. Ngunit sa ngayon, hindi pa natin masabing doon siya dadalhin. Ngunit kung ibabasa natin doon sa naging pahayag din ni SILG Rimulya kanina, ay kung fit o maayos yung kanyang health condition at na-transmit na nga sa Sandigan Bayan yung desisyon kung siya ba ay maayos yung kanyang kalusugan para maihalo or maging PDL sa Quezon City Jail, ay malaki ang posibilidad na doon din siya i-detain, lalo na nakumpirma na rin ng BJMP na doon nga dinala itong kanyang mga kapo-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at itong si negosyanteng Joseph Espiritu. Ngunit hanggat wala pang commitment order, antayin natin ang konfirmasyon kung doon nga ba siya dadalhin. At aantayin natin ngayon, bukas o sa mga susunod na araw, oras na din na lumabas yung resulta ng kanyang medical examination. Just we have this bit of news just in. Naaresto na rin ang businessman na si Aristotel Viray. May narinig ka na ba tungkol dito? Sa mga oras na ito, sa ating pagbabantay dito sa Campo Crame, ay inaabangan natin kung dinala na ba siya dito sa CIDG. Babalikan natin yan kung dito na ba siya dinala sa tanggapan ng CIDG. Ngunit sa oras man na dumating siya dito at dinala nga siya ng CIDG dahil nga siya ay nahuli na, ay aasahan natin na dadaan din siya sa booking procedure kagaya ng kanyang mga naon ng akapo-akusado na sina Mike Defensor, Senador Marcoleta at Joseph Espiritu para dumaan doon sa mugshot, medical procedure at iba pang profiling. Ngunit sa ngayon, abangan natin at binabantayan natin ang movement dito sa Crame sa kanyang pagsukuban o sa kanyang pagkaka-aresto. Antabayan natin ang iyong update. That was mobile journalist Jazz Paredes there reporting to us live from Camp Crame.